After the revelations from self-confessed Davao Death Squad member Arturo Las Cañas, another witness against former President Rodrigo Duterte and his allies had resurfaced. Still in hiding, former anti-drug cop Eduardo Asierto appears before a House hearing in July 2024. He reiterates the supposed ties of Michael Yang, former President Rodrigo Duterte's economic advisor, to the illegal drug trade. In 2017, Asierto presented evidence detailing Yang's alleged links to illegal drugs. The former anti-drug cop accused Duterte and the Philippine National Police of allegedly ignoring his report and blocking a probe into Yang. With an ongoing legislative probe into Yang's alleged ties to illegal drugs, why is Asierto's reappearance important? Is Duterte involved as well? Hi, I'm Jairo Bulledo, Rappler's crime and justice reporter, and you're tuned in to Criminal True Crime Podcast. For this episode of Criminal, makakasama natin ang dating anti-drug cop na si Police Colonel Eduardo Asierto na nag-reveal sa kanyang report ng illegal drug trade ties ni dating presidential advisor na si Michael Yang, dating advisor ni former President Rodrigo Duterte. Welcome to Criminal, Sir Asierto. Good afternoon. Salamat sa invitasyon. Sir, first things first, napaka-laking balita nung nilabas niyo pong intelligence report at the height of the Duterte administration linking yung mga kaibigan ni former Duterte doon sa alleged drug ties. And recently sa House hearing po ng itong mga alleged drug ties ni Michael Yang ay lumabas po kayo ulit. Pwede po bang pa-recall po sa ating mga viewers, sa ating mga listeners ngayon na kung ano po yung laman ng intelligence report nyo po para po dun sa mga taong hindi na aware doon sa nilabas nyo po noong 2017-2018, sir? Yung laman ng report, basically, as DDE, I named Michael Yang sa si Alan Lee as a drug personality na laging nakikita ni Presidente. Nabalidate ko yung report, mawa ko ng report, ipinasa ko sa kanila. Ang intention ko dun sa report is para ipaalam kay President Duterte na baka hindi niya alam na yung kaibigan niyang si Michael Yang ay involved sa illegal na droga. Yun yung purpose ng report ko. Para ipaalam na baka nga hindi alam ni Presidente na drug personality si Michael Yang. So, nag-aantay ako ng feedback sa mga binigyan ko ng report. Kay General Bato, kay B.J. Aquino, kay Albayalde, kaya maraming nabigyan kasi walang aksyon eh. Kung si Chief PNP Bato de la Rosa gumawa ng official action doon sa report ko, siguro hindi na kumalat yung report. Kasi umaksyon siya eh. Kasi simple lang naman yung report eh. Ini-inform ko siya na may drug personality na laging kasama si Presidente. Ang ina-expect ko doon, ibibigay niya Presidente para warning niya sa Presidente. Tapos bibigyan ako ng instruction to continue yung build-up ng investigation. Di ba? Kasi natapos ko na yung validation ng report na tinanggap ko sa dalawang informant. Gumawa ko na report, ipinasa ko sa kanila para bigyan nila ako ng guidance kung anong gagawin. Pero wala nang feedback eh. Talagang totally in-ignore yung report. Tapos nung may opportunity na lumabas yung report sa public, because yung sa Senate Blue Ribbon hearing, parang inunahan ni Presidente Duterte na ilabas yung pangalan ni Michael Yang. Then, yun na yung kwento hanggang sa umabot sa pinapapatay na ako, pati yung mga kasamahan ko. And that's the actually point of yung nag-blow up yung story nito, sir. I remember in one of his speeches, former President Duterte bilang response doon sa investigation niya ay may sinabi siya na parang bakit buhay pa si quote-unquote, bakit buhay pa si Colonel Asierto. So sa mga viewers po natin, sa mga nakikinig po sa atin sa episode na ito, pwede niyo po bang pakwento sa amin how
how were you affected by your report on a personal level? Nabanggit nyo na you received death threats, you were ordered to be killed. How was the struggle? And I believe until this point, you're still fearing for your life. That's why you're in a secure place right now, sir. Mag-anim na taon na simula nung iwasan ko yung threat sa akin ni Duterte. Alam mo, kung titignan mo yung personality ni Duterte, ito yung tao, kung ipoprofile mo siya, ito yung tao na hindi marunong tumanggap ng pagkatalo. At hindi pa pwedeng hindi siya gaganti. At ang pagganti niya ay pagpatay. So just imagine yung 6 years na yung struggle nga ng 6 years. Walang communication sa mga kaibigan, sa pamilya, very limited. Hindi ko kasama ang pamilya ko. Ang hirap. Sana wag maranasan ng iba na maging biktima ng injustice ni President Duterte. And then, sir, I believe, in your report earlier, with the House Committee on Dangerous Drugs, former President Duterte was not the only one who you said was at fault here, because other officials like former PNP chief, now Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo, have also some level of accountability, supposedly. Meron silang hand dito sa problem with your report on Michael Yang. Pwede po bang paisa-isa sa atin ano yung mga participation nila o yung mga wrongdoings nila, starting with former PNP Chief De La Rosa? Si Chief PNP De La Rosa, ang unang nakakuha ng report ko na pwede niya aksyonan. Kasi alam naman natin kung sino si Bato De La Rosa kay Presidente. Di ba? Alam natin very close siya. Yung report ko naman is honest to goodness na i-inform lang ng Presidente. Pero iba yung ginawa niya eh. Unang-una, nung matanggap niya yung report ko, imbis na ako ang ipatawag niya para tanungin ako dun sa report ko kung ano ba to, totoo ba talaga ito? Baka gawa mo lang ito. Sana na ipaliwanag ko sa kanya. Pero iba yung ginawa niya eh. Ang ginawa niya is kinomprot niya si Alan Lim. Di ba? Mm-hmm. Yung nakapangalan doon sa report ko. Ang sabi sa akin ng informant ko is nung kinonfront ni Bato si Alan Lim, inamin niya na siya yung Wenli Chen sa Cavite. At umiyak pa nga daw eh. Pagkatapos sila mag-usap ni Alan Lim, kinausap si Bato ni Michael Yang. Hinabol siya. Parang ang report pa sa akin is report yata sila nagkabot eh. May dalang bag ng pera si Michael Yang para iabot kay Bato. Siguro para parang ibalik-balayin yung report. Ang nangyari naman. At meron pa yung kasunod eh. Ang report sa akin kasi noon is may dalang bag sa airport kasi pauwi siya ng Davao kasi magpapasko. Pagbalik niya, pupuntahan siya ulit ni Michael Yang. At meron naman dalang uling bag ng pera. And then itong si Senator Bongo, sir, I believe in your presentation earlier, in your presentation at the House hearing, you said that Senator Bongo, then Special Assistant to the President, tried to discredit you and your team who reported about Michael Yang's alleged ties with the drug trade? Kasi ang ginawa ni Bongo, ayon sa impormasyon na nakuha ko, is naglabas siya yung naglabas ng white paper sa Malacanang Press Corps. Pinamigay niya yon during sa hearing sa Senado. Doon, ginawa niya kaming mga eskalawag. Ako yung head. Nasa nandun yung mga picture ng mga kasamahan ko. Si Pajardo, si Perote, si Liwanag. Ngayon, wala na. So, yun yung ginawa ni Bongo. Siyang nagpakalat ng white paper. At dahil siyang nagpakalat galing sa Malacanang, pinaniwalaan. Kasi inilabas ng ibang media at ginamit din ni Senator Gordon doon sa hearing niya. At dahil doon, mas lalong
naging target kami ng mga DDS kasi alam mo naman yung panahon ni Duterte, pag involved ka sa droga, may patong ka sa ulo. Lalo na kami. Talagang milyon yung patong sa amin, sa akin. 10. Kay Padi o 5. O, tapos yung iba, parang ganun din eh. Talagang, alam mo naman, si Bongo, alam natin na walang makakarating at makakalabas kay Presidente nang hindi dumaan sa kanya. So, siya talagang, kumbaga, parang siyang nagkamada eh. And then, sir, I believe the last time you went public was at the time of former President Duterte pa. And it took you years to resurface again and to retell your story about your report linking Yang to the illegal drug trade. What were you thinking, sir, when the House Committee on Dangerous Drugs led by Representative Ace Barbers reached out to you and invited you to the hearing? I mean, at the first time that you heard about it ba, talagang nasa isip nyo, tatanggapin nyo ba yung pagkakataon na yun? Or meron kayong mga alinlangan doon sa pag-accept ng invitation nila, sir? Siyempre, meron yung alinlangan. Siyempre, di ba? Pero tayo naman kasi nag-iisip tayo. Tinitignan natin yung situation ngayon. Compare dun sa situation ni Duterte. Di ba? Eh dito, na-obserba naman natin sa panahon ni Pangulong Marcos, merong hustisya. Mas nararamdaman yung hustisya compare kay Duterte. At ang example dyan ay yung kaso ni Senator De Lima at yung mga ibang kaso pa na nadi-dismiss na sa korte. Yung mga search warrant na medyo alanganin na trabaho ng di ba? So, parang merong pag-asa. Pero pinag-aralan ko rin talagang mabuti kung ang piling ko naman is ito yung tamang opportunity para mailabas ko at kahit pa paano makahingi ako ng paumanhin sa mga tauhan ko na naapektuhan. Kasi hindi ko sila nakakausap eh. Pagkakataon na humingi ng pasensya sa kanila, lalo na sa pamilya nila na naapektuhan dahil sa akin. Dahil talagang pinag-initan yung tropa ko. Yung iba, tinapon, kung saan. Yung iba, nag-retire ng maaga para lang hindi na madamay. Talagang sa tingin ko, ito yung tamang panahon. And speaking of tamang panahon, sir, this is the first time that the House is probing the drug war of former President Duterte. Although different committee, yung Human Rights yun, the Dangerous Drugs Committee, which invited you earlier, is also probing yung namang mga cohorts naman ni President Duterte, which is Michael Yang and some people who are involved in the Pharmally scandal. Sir, ano ibig sabihin nito na parang the House for you bilang isang anti-drug cop, bilang isa sa mga early whistleblowers dito sa alleged involvement ni former President Duterte with questionable people, gaano ka-importante that our government is now taking steps to investigate itong drug trade at itong drug war? At isa na nga yung indikasyon na inimbitahan kayo. Napaka-importante ito kasi dapat magkaroon ng accountability dun sa mga gumawa nito para hindi maulit. Sa akin, ang hinahabol ko, hindi ako gumaganti. Pinatawag ko na yung mga taong gumawa sa akin nito. Ipinasa Diyos ko na. Ang gusto ko is, kaya rin ako lumabas, is magkaroon ng accountability para hindi gayahin ng susunod ng mga generasyon. Kasi kung magpapatuloy itong ganito, lalo na sa droga, talagang kakainin tayo ng droga. And then, just adding to that point, sir, gano'n naman kahalaga na yung fellow whistleblower mo, aside from you, sir, isa rin sa mga inimbitahan ng House ay si dating former self-confessed DDS member na si Arturo Las Cañas naman to shed light on more involvement of President Duterte with the illegal drug trade. Gano'n ka-importante, sir, na parang the House is trying to get you both to share your knowledge and your testimonies to the open public? Napaka-importante no dahil si Las Cañas ay insider
Member siya ng DDS, di ba? Yung mga impormasyon niya doon sa ginagawa ng DDS, personal information yun. Yung sa akin naman, is yung involvement sa droga. Meron akong informasyon na nagmamatch sa mga statement ni Las Cañas. Di ba? So, napaka-importante na maimbitahan din si Las Cañas para mailabas talaga kung gaano kawalang hiya si Duterte. Wala siyang pakialam sa mga kahit na yung lalo na si Bato, may namatay na bata, collateral damage, shit happens. Yun ang niya eh. Di ba? So talagang wala silang ang lang talaga nila is alam mo ang solusyon nila sa droga is patayin yung mga adik. Hindi yun ang solusyon eh. Kasi ang mga adik, sakit yan eh. Bakit ba sila gumagamit? Maraming issue yan eh. Economic, di ba? Baka walang o may problema sa pamilya, may problema sa pag-ibig. So, hindi mo dapat pinapatay yung mga adik. Di ba? Saka, ang focus lang talaga nila is yung street level. Yung mga nasa baba. Kasi ang sindikato ng droga is kung baga sa triangle, nandito sa taas yung mga source, yung mga talagang high value target, di ba? Source, tapos distribution, end user. Sino ba yung end user? Yung addict sa yung street pusher, di ba? Ito lang iniimbestigahan nila, yung nasa baba, yung source saka yung distribution, lalo sa large scale. Hindi nila iniimbestigahan yun. Hindi nila iniimbestigahan, pinoprotektahan pa nila. Katulad nila Michael Yang. Di ba? Colonel, yung isang mahalagang konteksto nitong hearings na ito ng House at ng dalawang committee ng House ay nangyayari ito under a different administration at may mga nagsasabi na nakikita rin naman natin yung growing rift sa pagitan ng mga Marcoses and Dutertes, and people, the critics and observers would always ask this, bakit ngayon lang daw or nagkataon lang daw ba yung pag-resurface nyo ni Las Cañas at ni Asierto in this time na talagang the government is moving towards investigating drug war? So, just to go back to my question, sir, bakit ngayon lang daw kayo ulit lumabas? If people would ask. Kasi nakita ko yung opportunity. Sabi ko nga kanina, ngayong panahon ni President Marcos, merong justice ako nakikita. Yung panahon ni Duterte, wala talaga eh. Ngayon, may chance ako sa justice ng fair treatment. Kasi yun lang din naman ang hiningi ko eh. Fair treatment. Justice. Talaga, ang ginawa sa akin nila Duterte, talagang injustice. Ginawa na ko ng kwento. Hanggang sa makasawan ako, pati mga tauhan ko. Dalawa na ang nawala. Si Paji, namatay na mag-isa sa ibang lugar. Napakasakit. Kaya, kailangan kong lumabas para ipagtanggol din sila. Para sabihin na, inosente sila. Inosente kami. Hindi kami dapat yung pinapatay. So parang in other words, sir, sumusugal kayo sa bagong administrasyon dahil may mga signals kayong nakita ng pagbabago at improvement? Tama po ba ang intindi ko, sir? Yun sabi ko nga, example si Senator De Lima. Saka yung mga biktima ng red tagging na nare-reverse na yung mga kaso sa korte. Sir, punta tayo sa macro discussion or sa pang big picture nitong usapan natin. Mahalaga yung testimonies nyo both ni Las Cañas kasi si Las Cañas, his testimony focuses on Duterte's involvement with the DDS killing, sa drug war killing. Samantalang yung sa inyo, sir, yung involvement niya naman with questionable people like Michael Yang. Yung sa inyo, sir, gaano kayo confident na yung mga findings nyo, yung mga reports nyo na nilabas nyo earlier at patuloy nyo pong nire-reiterate sa kasalukuyan ay makakatulong po sa investigasyon ngayon laban doon sa drug war at maging sa investigasyon po kay former President Duterte who now faces yung probe ng ICC, sir? Paano ito makakatulong sa investigasyon in general?
Kasi yung makakatulong ito dahil mapapatunayan na pinoprotektahan ni Duterte sila Michael Yang at Alan Lim. Di ba? Ito yung mga, kumbaga, sila yung mga player ngayon. Tignan niyo naman kung paano niya i-describe si Michael Yang. Siya ang pagador, sabi niya, di ba? Tiga parang picture ng mga negosyo na pumapasok dito ng mga Chinese. Di ba? Ano bang negosyo ang pinasok ng panahon ni Duterte? Pogo, di ba? Yung Parmali. Yung pasok ng illegal na droga sa Bureau of Custom. So, malaking factor ito na talagang involved si President Duterte at Bongo dun sa proteksyon ng sindikatong nag-ooperate sa atin sa loob ng ating bansa. Pinoprotektahan niya yung nasa itaas, pagpasok ng droga, protected niya, pag distribute na, sa kanya ipapapatay yung mga user, yung mga street pusher, para sabihin na i-dramatize yung kanyang war on drug, na galit daw siya sa droga. Pero ang totoo, mahal niya yung droga kasi kumikita siya. Speaking of ICC and Las Cañas, sir, if ever ba na may chance at lalapit sa iyo ang International Criminal Court para dito sa kaso o investigasyon nila kay President Duterte, are you willing to cooperate and be a witness? More than willing. Kasi may mga statement si Las Cañas na pwede kong i-collaborate. So, I'm more than willing. Basta mabigyan ng justice. Magkaroon ng hustisya. At, siyempre, para ma-arresto na si Duterte, si Bongo, si Bato de la Rosa. Sana nga, pumayag na si President Bongbong Marcos napapasukin ng ICC at pa-aresto na itong si Digong. Di ba? Opo. And without... Talagang dapat silang arestuhin. Dapat nilang managot para hindi pamarisan. And without mentioning specific details, sir, kasi syempre, we would want that to be reserved for the ICC in case itong i-collaborate mo, if ever, ay more on the direct connection, tama, ni former President Duterte with the illegal drug trade. Paabot doon, Paabot doon. Pero, ang pinaka-main point doon is yung patayan pa rin. Sir, bilang panghuling tanong, Colonel, 30,000 mahigit, sir. Around 30,000 yung namatay sa drug war ni Pangulong Duterte. Ayon yan sa mga datos ng mga human rights organizations. At talagang sa kasalukuyan nakikita natin na tuloy pa rin yung patayan at tuloy-tuloy pa rin yung droga. In fact, meron nga di bang yung inimbestigahan ngayon ng House ay around 7 billion na drug haul sa Subic saka sa Central Luzon. Sa ilang taon niyo, sir, bilang anti-drug cop at bilang isang whistleblower, ano pong ibig sabihin ng mga nangyayari ngayon na patuloy pa rin yung drug war doon sa drug war ni Pangulong Duterte? Masasabi niyo ba na palpak? Masasabi niyo ba na peki yun or sham lang in the first place? Ang sabi ko nga is, yung war on drug is cover niya yun . Kasi pinoprotektahan niya yung mga source, financier talaga ng at yan ay mga Chinese. Doon ba sa 6 na taon ni Duterte, nabanggit niya ba na ang source ng shabu ay China? Wala akong narinig na binanggit niya yun . Pero alam ng lahat na ang shabu ay galing sa China. Ang pinuno ng mga sindikato ay mga Chinese na nasa China. So, anong nila, ang nangyayari ngayon, na tuloy-tuloy pa rin yung pasok, kasi naka-establish yung sindikato ng magandang network Di ba? Ako nga nagulat ako sa mga nakukumpis ka ngayon. Over 1 ton . Yeah. More than 1 ton. Samantalang nung namin is, walang umaabot sa ganong kalaking volume. Kumbaga is, sa aking analysis,
Kumbaga doon sa West Philippine Sea, Mm. ipinagkanulo na tayo, binenta yung West Philippine Sea, di ba? Kay himig siya doon. Parang ibinenta tayo ni Duterte sa Chinese syndicate para pumasok yung droga ng sa Bureau of Customs pa pumapasok yung droga. At pinitin ang pinoprotektahan yung Bureau of Customs. Nililigaw ni DG Aquino na yung mga nauuli raw ship-side smuggling. Malaking malaking kasinungalingan yung ginagawa ni Duterte sa laban sa droga. At ngayon na hindi na Pangulo si former President Duterte at Pangulo natin ay si President Ferdinand Marcos Jr. Sir, bilang isang anti-drug cop, ano sa tingin mo yung dapat niyang gawin? Bukod sa political will o magkakaroon ng political will, ano yung mga specific na aksyon na dapat gawin ni President Marcos sa drug war, sa illegal drug trade sa bansa at kay former President Duterte who was implicated in your report? Dapat panagutin niya si Duterte sa mga kasalanan na ginawa ni Duterte sa taong bayan. Lalo na dun sa mga maliliit. Di ba? At yung kung ano yung pwedeng gawin ni President Bongbong ngayon is sa aking assessment dapat i-amend yung batas ng 9165 na para bang bigyan ng tamang power, hindi naman power authority na mag-imbestiga ng malalaking tao sa droga. Kasi yung malalaking tao sa droga, ang kanilang vulnerability lang naman is yung communication nila saka yung profit, yung pera. Kasi yung mga bossing, hindi man umahawak ng droga yan nag-uutos na lang yan Di ba? So anong vulnerability nila? Yung communication, saka yung flow ng pera. Ito yung pinaka-importante. And very weak yung ating yung financial investigation. Kumbaga yung follow the money trail. Halos wala. Yung vulnerability sa communication, hindi natin kaya. Kasi walang batas doon na di ba? So, ang kailangan baguhin yung batas, bigyan ng tamang gamit, equipment, resources ang mga investigador, lalo na sa technology ngayon, high-tech. Kaya ang sindikato is laging five step ahead sa mga law enforcement. Nag-a-adjust tayo. Tayong mahabol. At because of the technology at yung kakulangan natin sa batas, talagang may hirapan pa. Maraming sa akin, maraming dapat baguhin doon sa batas na pwedeng makatulong sa mga law enforcement para talagang mabigyan ng tamang investigasyon yung mga malalaking tao. Ang talagang nakahagip lang talaga natin is yung maliliit. Kasi sila yung mahawak ng droga Yung malalaking tao, hindi man umahawak yun Ang kadalasang nahuhuli, kahit sabihin na natin Chinese, ang nahuli nagdi-deliver Sino ba yung nag-utos para mag-deliver sila? Hindi na naiimbestigahan yun hirap imbestigahan. Saka sa batas natin may mga limitation kasi at ayoko namang ikwento kasi baka mamaya mas matuwa yung mga sindikato. At ayoko rin i-compromise yung effort ng ating law enforcement agency. Colonel, maraming salamat po sa pagpapaunlak ng interview sa amin at kung nasaan man po kayo ngayon ay mag-ingat po kayo sa inyong paglaban at pagsisiwalat po nitong mga reports nyo about illegal drug trade. Thank you so much, Colonel. Salamat din sa pagkakataon. Mabuhay kayo.
If you have suggested topics for this show, you can message me at my X account at Jairo Jorno or send me an email at jairo.boliedo@rappler.com. We can also continue the conversation on the Rappler Communities app available on web, iOS, and Android, and join the Justice Channel. The crime scene is just the beginning. We tell you the full story here in Criminal, Rappler's True Crime Podcast.